Yan mga kababayan, gagawa tayo ng rice hull sa ganitong pamamaraan. Gamit yung planchado, tapos yung balat ng yog, yung bunot. Tawag dito bunot, mga kababayan. Kailangan kasi maging ano lang, charcoal lang yung one. Mauling lang yung one, maging uling lang yung ipa ng palay. Kasi gumawa ko ng isang klaseng paraan mga kabayan, yung sinindihan ko mismo sa ilalim, tapos sinabunan ko ng mga ipa, maraming naabo, tsaka na overcook mga kabayan yung kanyang rice hull. Kaya ngayon ganitong pamaraan gagawin natin, subukin naman natin, baka mas mabilis ito. So ganyan muna mga kabayan, balikan natin mamaya, kumusta natin kung okay siya yung maging resulta nito, kung mas mabilis. Yan, palagay ko mga kabayan maging successful ito. Ito meron na agad, buo siya, hindi siya nauuling. So yan ano pa lang to, mga 10 minutes pa lang ito, kasi kailangan magbaga itong plain sheet na to. So mamaya balikan ulit natin mga kabayan pag masyadong kalat na yung apoy. Sige mga kabayan, antabayan na natin. Yan mga kabayan, ito para lang tayo nagsasangag. Yan, pag malakas ang apoy yan, mabilis siya mauling mga kabayan. Ayan, hindi siya, yan. Yan, uling na siya mga kabayan. So kailangan i-ano lang natin siya, halu-haluin para hindi siya, yan, maganda pag malakas ang apoy, hindi siya naabo, uling lang talaga. Yan mga kabayan, sige, nabayan ulit natin mamaya. Sige. Yan mga kabayan, habang nilagyan ko na ng alulod dito para yung uling na, ay nilalaglag ko na lang siya rito. Tsaka mga kabayan to, pansin nyo mga kabayan, yung mga palay na nagiging pa-price. Yan pwede siyang kainin mga kabayan. Ito, kaya nagiging pa-price siya. Yan yung may mga palay pa na kasabay sa ipa, pwede siyang kainin mga kabayan. Pa-price nga ang lasa. Ano ba yan? Yan, sige, patuloy natin mamaya. Ano lang tayo, antabay. Yan mga kabayan, medyo inabot natin yung dilim. Hindi nyo na makita yung rice hull, nakikita nyo na lang yung apoy mga kabayan. So ito is nasa mga around 45 minutes na. So nakakaano pa lang tayo, magkakalahating sako, pero at least medyo mabagal siya mga kabayan. Pero at least yung result ng paggagawa ng uling ng rice, carbonated rice hull, ay effective siya. Kasi para siyang sinasangag lang. So yan mga kabayan, at least naibahagi ko sa inyo kung ano yung ibang klaseng pamamaraan ng paggawa ng carbonized rice hull. Ito ay para ka lang nagsasangag ng ng ipa sa kawali. Pero itong ginamit natin ay plain sheet para mas manipis, mas mabilis mag-init yung bahagi niya na tatamaan ng apoy. Kaya mabilis din siya mga kabayan, mabilis din siya mauling. So depende na mga kabayan sa apoy. Kung malakas yung apoy nyo, mas mabilis yung pag-uling ng ipa, paggawa ng carbonated. So ito kasi mga kabayan ay napakalaga para sa pagiging ng lupa. Kung halimbawa magpo-farm, ito ay napakainam dahil itong carbon mga kabayan ay collector siya ng microorganism na kailangan ng pananim para sa pagkain ng pananim, para maging mataba at maganda yung pananim. So ito yung ng purpose ng carbonized rice hull. So sana mga kabayan may natutunan kayo sa aking video na ito na aking binahagi, at kung paano magawa ng rice hull. So sa rice hull ating ginagawang video mga kabayan, ang ating lang gawin, mag-subscribe kayo sa mga videos na ginagawa ko, at sari-sari iba-ibang klaseng mga matututunan ng mga kabayan, mga skills saka kaalaman. So mag-subscribe at i-share nyo rin mga kabayan sa inyong mga kaibigan yung mga video na nakikita nyo sa akin. So wala namang bayad, libre lang, mag-click lang ng subscribe
at saka yung bell para updated kayo ng YouTube sa mga panibagong videos mga kabayan. So maraming salamat sa inyo at good night na sa inyong lahat, no? Yung nagpapahinga, at least nagkaroon ka ng ideas, yung mga mahilig mag-farming, napakahalaga nito mga kabayan para sa pagpapaganda ng pananim at hindi ganong ito ay less maintenance sa pag kukultivate ng lupa kasi binubuhaghag niya yung lupa mga kabayan para yung ugat mabilis mag-penetrate sa ilalim. Pag naghanap ng pagkain nila ay nasusuplayan yung kanilang buong kahalamanan. So good night mga kabayan, see you uli.